Mahirap ang katulad ko na isang bulag. Naisin ko mang pumasok sa paaralan upang magturo. Gustuhin ko mang pumunta sa simbahan upang makinig sa mensahe ng Diyos. Hindi ko po ito magawa mag-isa. Mas lalo po akong nahirapan nang nawalan ako ng mamang na pinakamabait. One day before she died, habang siya ay nasa higaan, lumapit ako. Ang sabi niya, bayad na. Even in her last breath, she was still concerned of my problem. Ang aking papang na napakabait, napakasipag. Nang nalaman niya na ako ay hindi na makakita, bigla siyang umiyak at sinabi niyang, tabangi inyong magulang. Napakasama ko. Akala ko, pinabayaan ako ng Diyos. Ako pala ang nagpabaya sa sarili ko. Unti-unti at marami na rin naka-observe sa right eye ko. They even give me an advice to see the doctor. Pero dinedma ko lang ito. Masalaan pa siya nagtagna. Everybody knew me that I am dedicated and responsible to my duties being a teacher. Nakapagturo po ako sa bundok. Natutulog po ako sa tanghali. Sabi ko sa mga bata ko, at 1 o'clock, gisingin niyo ako. Magtuturo ako. I love teaching. I love children. I went to Zamboanga for a checkup. The doctor advised me na magpa-MRI. After a week, bumalik ako. Dala-dala ang pera para sa MRI. What was worse, pinambili ko lang po ito ng camera. I cannot blame God of what was happening to my eyes because it's all my fault. After my 7 years in the teaching profession, thanks God, I was promoted being a Master Teacher 1 and Master Teacher 2. I was amazed of my net pay. Doon na nagsisimula ang aking pagka-materialistic. Bili doon, bili dito. Ang lahat din pala ay naluluma at nasisira. There is no permanent in this world except change. And also, I don't refuse an offer kasi that is an insult. Utang na kaw, sir. Malingkat ini kay mo. Ayan, sir, atop kay mo. Hindi ko na malayan, malaki pang amount ng utang ko kesa net pay ko. Pati family ko affected na sa problem ko. Pasal, abay na magpanukot in tao. Euro ling banto.
may pamangkin na psychologist, sabi niya sa akin, wala nang, whether I like it or not, buta na ako. Sabi ng doktor ko, wala nang kagalingan ang mata ko. My prayer to our Lord Jesus Christ, sana po, He will give me a second chance na makakita pa po ako. High school pa ako. Kasi pag hindi na po, pag totally blackout na po ang mata ko, I rather be in the 6 feet below the ground. Pero hindi pa ako mawala ng pag-asa. I continue praying to our Lord Jesus Christ. My left eye has still a shine. My right eye is already glaucoma. Dumaan din ako sa mga depression at in denial. I am thankful to Sir Jess, most especially to Sir Marlon. Sila po ang naging mata at pa ako. Kawaw na kwabay, daw ako maripa church, balik akwabay. Sa panahon ngayon, bihira na lang po tayo makakita ng isang totoong kaibigan na nagmamahal at walang pag-aalinlangang tulong. Sir Marlon, may your tribe increase. To my DepEd family, for the consideration to my situation, to Sir Irilis and Ma'am Jehan, magsukul tuod. To Father Rafael B. Pexon, he was my co-teacher before in Noche de Bold City. I consider him as a good friend. Because of his help, na-refer po ako sa pituitary, na-refer po ako sa perpetual support adenoma. Pero I talked to my psychologist, I talked to my neurologist doctor. Siya po ay si Dr. Nilo Vergara. Sabi ko, pwede ako ma-refer sa ibang hospital para maka-cheaper ako sa aking bayad sa opera. I was operated as pituitary macroadenoma. Own ako tumor between my eyes and my brain. To my brother, Joel, Sister Joy, they supported me financially. Sila po ang nagpa-opera at nagpa-radiation sa akin ng 30 sessions. Thank you to my sister-in-law, Mary Grace. Siya po ang tagahanda at tagaluto namin sa bahay. God bless you. To Father Dance, he motivated me. He encouraged me to share my life. He is our parish priest. He is Father Dance. He is the best. My God, why have you forsaken me? The essence of life is be hopeful, spread love, and bring peace to all mankind. Salamat po sa pakikinig.